Well, hello. Good morning. Ako ulit si Pastor Ruel at tayo ay nandito sa ating 5-minute mentoring. At ang topic natin ngayon ay tama ba na si Mr. nagbibigay ng kanyang buong sweldo kay Mrs. at hihingi lamang siya ng kanyang daily allowance or weekly allowance. Tama ba yon? Tara, sagutin natin. Sabi po sa Genesis chapter 2 na this is the reason why a man shall leave his father and mother and be attached to his wife. No? So, dito natin makikita na si Mr. dapat ay matured man. No? And na siya ay aalis sa bahay nila kasi may transition, no? Na mangyayari from single man to a married man. No? Iiwan niya daw ang kanyang father and mother, yung kanyang tinatawag na example. Again, alam naman natin na there are no perfect couples, but marami tayong makukuhang mga wisdom and lessons sa ating mga parents. And then sabi ng Biblia na they will be attached or he will be attached. Sabihin, siya po ay magtatayo ng kanyang pamilya to his wife. Yan. So, yun yung kanyang pinili, no? Na kanyang magiging kapartner. Dito natin makikita na from this verse alone tells us na the man is no longer a child. So, dito natin mapapansin excuse me, na hindi tama na si Mr. ay ibibigay lahat ng kanyang sweldo kay Mrs. Kasi hihingi siya ng allowance. Number 1, kasi hindi siya anak. Bakit siya kukuha ng allowance? So, hindi siya anak. Okay? Number 2, meron siyang mga personal na pangailangan. So, hindi pwede si Mrs. ang magbibigay minsan o pangkalahatan ng kanyang personal na pangailangan. However, dapat si Mr. at si Mrs. ay nag-uusap paano ba natin i-manage ang ating pera. So, ang aking suggestion, ibibigay ni Mr. ang kanyang sweldo, hindi lahat. Magkaroon sila na ang kanyang asawa ng tinatawag na agreement na a certain percentage ng kanyang sweldo ay matitira kay Mr. at saka kay Mrs. as their tinatawag na budget, personal budget nila yon, no? Yun yung budget na kung saan sila ay kukuha na ng kanilang pang-operational costing or tinatawag na budget ng operation nila, yung whatever, kailangan ng underwear, kailangan ng ano yun, deodorant or whatever ni Mr. Kung meron siyang gustong bilhin ng pansarili, at least meron siyang budget, at si Mrs. ganun din. So dapat ang importante doon, pinag-aagrihan nila kung magkano yon. Kasi in this, sila ay makikita na isa, they are one. They're attached to one another, they are dependent on one another, and they are tinatawag na supporting one another. So, para sa akin, ang dapat ganoon ang situation. Well, of course, dapat first and foremost, kayo ay nagtatights na mag-asawa. No? Pinag-aagrihan nyo rin yan, no? Yung tithing. Tsaka kayo magbibigay ng tinatawag na budget sa iba pang mga gagawin ninyo. So with that, yan yung akin nais na i-share sa atin ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoon, and I pray that you will have more finances at more capacity to earn wealth. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ability to earn more wealth. Hindi masama maging mayaman, basta legal. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Until then, please subscribe to our channel, Abundant Life TV, and ask whatever you want to ask, and I will answer them. At tayo po ay magkaroon ng magandang mentoring session. Pagpalain tayo ng Panginoon. See you again. Bye-bye.